Good morning kag welcome sa special edition sang Kapi at Issue TV program diri sa Matahom nga Hotel de Rio. Subong adlaw Domingo, Agosto 24. Nagprograma kami diri subong bilang special edition sang Kapi at Issue TV program kay sa hinyo sa atong mga bisita kay kahapon tani ini sila pero fully booked na ang Kapi at Issue TV program. Kag sa dasong Sabado, hindi man din sila available kami mga commitment ni sila. So, naghinyo sila nga kung pwede. Subong nga Domingo bilang atong bisita sining special edition sang Kapi at Issue TV program. Ang anton halang doon nga bisita, amo ang two-term, 2 ka bisis nag-top notch city councilor sa siyudad sa Iloilo. Sa ligad nga election 2022 kag 25, amoy siya ang nag-number 1 sa aton Iloilo City Council. Kag ini siya gina-consider nga young, popular, brilliant lawyer sa siyudad sa Iloilo. Kag ginakabig man, ini siya nga isa sa mga diehard supporter ni Mayor Jerry Trinas kag subong incumbent Mayor Raisa Trinas kag sang Team Uswag. Kag bilang na-re-elect naman nga City Councilor sa siyudad sa Iloilo, siya gapon nga kapos sang chairmanship sang Committee on Transportation. Ladies and gentlemen, ang atong bisita ulaliwan ko din si number 1 Iloilo City Councilor Sidfrey Cabalona. Sir, good morning kag welcome sa Kapi at Issue TV program special edition. Mayong aga sa tanan, mayong aga Sir Francis, mayong aga Sir Peter, mayong aga sa tanan nga tumalanaw, labi na gid ari diri sa buong sa syudad sang Iloilo, kabay mga maayo lang ang aton nga weekend. Okay, atag ta ang una nga pamangkot sa aton host, Mr. Peter Eminia. Good morning. Mayong aga sa aton bisita na. Councilor, ano ang ginakat mo gali nga doon nakalakat siya sa Singapore? Totoo na Sir Peter sang ligad semana, basically from Tuesday until the weekend. Kahapon lang ako nagpuli, nagpa-Singapore kita. We represented Mayor Raisa Trinas kag ang Iloilo City sa Southeast Asian Conference on Biodiversity. So naupod ta to mga Southeast Asian nations, representative from Malaysia, Indonesia, Singapore, kag iban pa nga mga lugar. And right there, namati kita sa ilang mga interventions on environment. Kag at the same time, gitagaan man ta kay gunan nga magpresentar kita kung anong ato niya ginaubra diri sa syudad sang Iloilo in terms of biodiversity, environmental protection, and preservation. So ano mga partisipasyon mo sa na taga-adjacent sa magdeklarar sa imo purpose? Anong imo ito nga presentation? When gipabugal naton to ang aton mga interventions diri no mga best practices naton. Kabalo ka mo, Singapore has really established itself as a nature city. So si ila to bisan na urban city sila. May mga kahoy sa palibot, may mga tanom sa palibot, pati parking lot nila may mga tanom. In fact, ang mga roof deck nila may mga kahoy pa gani. I was amazed at that. And they wanted the same for other cities. Nga gusto nila nga tani there's sustainability in the cities. And sa ato naman I'm proud to say we are also in that direction. No? That's why gipresentar naton to ang aton efforts di, aton esplanade, kita naton ang mga mangrove areas naton diri, ang mga tree parks naton diri, even our bike lanes, no? Nakita naton it's really sustainable living within the urban center. May mga areas kita di nga green, may mga plaza kita nga ginpakay o makatalipon ng mga tao sa mga green spaces and open spaces. And in fact, gimpabugal taman to ang mga awards na bato naton on the Bike Capital of the Philippines, ang aton UNESCO Creative City of Gastronomy. Kaya hindi lang na siya pagkaon May mga pagkaon kag mga ingrediente dira ginakwa within the city limits and the nearby towns. So gambal sila ay hindi gali lihing Iloilo. They see us
in a sense, gupariyota kita sa Singapore sang una when they started. So that's why they were amazed, no? And the manifestation nila to among the cities in the country, medyo abanse ang city in terms of biodiversity. And hopefully, we can establish the kind of policies and leadership nga mapadayon ini. And someday, we will see ourselves in the same level also in terms of becoming environmentally sustainable nature city in the world. Nagalantaw sa aton sumong si Assistant Regional Director sa LTO, no? Mr. Jekon Lo, Hermadro Adorcho. Bagay po kadamo nagalantaw, pati si Londres Randy, punta man sa media. Abi Francis, ikaw na kay Eric Ron, Julia. Good morning, Manda, sa Coop na Co-Party List, no? Kay Mr. Randy, da sa Antique. Damo naman ang binuligan sa Coop na Co-Party List, hindi lang da sa Antique, kundi nationwide. Good morning man sa tag-iyas ang matahong nga Hotel de Rio, si Don Ponso Tan nga nagsaulog sang iya kadawang sang ligad nga August 21. Kag salamat gid sa pag-imbitar mo, Don Ponso Tan, kay nakapanyapon kita sa birthday mo dira sa ICC noong Peter. Sapagkat mo sa Singapore City Councilor, anong makita mo in terms of garbage collection? Paano nila ma-maintain nga matahom kag malimpyo ang ila palibot dito sa Singapore? Ikumparar mo diri sa syudad sa Iloilo. Kag ang imo to natun-an in terms of beautification, garbage collection nga pwede i-apply diri sa syudad sa Iloilo. Dito halin ka sa Singapore. Oo, nakugid nga impresyon the moment pag-abot sa airport, katinlo sang ila syudad, no? Wala sang mga basura ang galinapta, the greenery is there, ang mga middle aisles ang ila dalan puno sa mga kabulakan, may mga kahoy sa wala kag sa tuo. Na-amaze gid ko, even buildings sa vertical gardens, meaning pati dingding nila puno sa mga tanom. And kita kinaton, it's really apparent nga their solid waste management is a solid program sa sulod sa mga panimalay kag mga buildings and some hotels. Ara ang segregation, no? Hindi ka lang maghaboy dito sa mga basura kung din lang, no? And one thing again lang tawtagid ang transportation, because that's one of our committees, and ang Committee on Public Safety. Sa transportation, nakaset up ang ilang mga loading and unloading bay wherein may mga pulungkuan nga komportable, may atop, tapos may mga signages nga pwede kakalantaw dira, no? I had the chance to travel on Thursday and Friday on my own. Bisan wala ako tour guide, wala ako kilala nga taga Singapore. Nakamatomato ako just by looking at signages all over, no? Signages lang ko nagsalig. Hindi ka man to kaistorya gid mayo sa iban kun diin gid, but you relied on the signages available, and natultulan ko ang tagsa-tagsa ka mga lugar. It's important, I think, nga may disiplina gid, no? Very early on, hindi lang makasala ka didto kay grabe ang pina. I saw a signage nga ginpicturean ko gid, Sir Peter, kay uso di sa ato ng mga rumble. May ara man didto natabo. Ang isa ka signage nila nakabutang nga kung mag-riot ka mo diri, no, you have a fine of $1,000, pila ka libo nga dollares, Singaporean dollars, mahal na. Kung magluwas sina, may punishment sila, Sir Francis, ang ginatawag caning. Caning, meaning hanuton ka sang cane. Singko magluwas nga may pina ka nga fine, hanuton ka, singko nasugtan yun eh. Sige, oo. Kung mag-riot ka di, dakpon ka, pinahan ka, pabaydon ka, hanuton ka pa. Singko may tagahanot, pila ka hanot, depende kuno sa judge kung ano ang balon niya, pila ka hanot, imo ang kunon. So, these are crimes that if you do, whether local ka or foreigner in Singapore, in areas nga bawal magamol sina, mapinahan ka, no? And in one time, pasensya lang, nangita man kita tani makabakal tabla gamay nga ilimnon didto. Pag 10:30, bawal na magbakal. Yan sila ko dugay na nga polisiya, dugay na, pero nag-umpisa gid na kay pariyo man sa isa ka riot. There were certain foreigners nga na makal sila, medyo nahubog, kag nag-riot sila na ginamo. And from then on, nagpasarya layi ang Singapore. Hindi ka nakabakal to after 10:30. Sabi ko, hindi ako pabaklon kay Pilipino ko. Sino naman, hindi niyo ako pagpabaklon. Hindi. Generally, bawal gid. So, I think in terms of public safety, cleanliness, and even transportation, they were ahead of us. Pero ang namin man, kay very open man sila to sharing. Nakita mo to mga buses, ang mga drivers, ang mga ride-hailing apps,
very friendly. Tapos hindi lang ulangong ilag na paggamit simo kung mag-grab ka to, hindi lang ulangong mga social nga mga salakyan. And there are even women drivers, very amiable, kagapanukot sila, wala ya problema dayon niya, wala na yan nagapadugang-dugang sukot, whatever is ask kung anong fare amugid na. So I'm so excited nga dala naton ining experience, and hopefully ma-endorse taman diri ang mga best practices nila dito nga maumpisahan man naton di both on policy and infrastructure. Ito nga nag-aarayo, ito laging bakol. Wala sila ginanot, bakol sila wala. Ang sino? Ang nag-arayot, dra. Ate, mo to. Kaya guaya, pagka-committer nila dito, napinahan sila. And ragid hanuton, gid ang bako maghanot na, may tagahanot, gid pareho sa mga sanguna. May ara designated, gid. Ang lain ko nun sa hanot, ilaw man lang ni trivia sa aton, inang that type ko na ginagamit nila nga bilin ang marka. Singko din ka na ginahanot, diri ko na sa buli mo ginahanot. Kasi ko grabe man niring Singapore, pero tiyang ila, they're strict in terms of public safety. That's why, kung magkadto ka to, you are safe. No, ang ilang mga dalan nun, bisan tuwang kagabiyon, masanag. And kung maglakat ka sa dalan, wala sang maginano sa imo, wala sang magsasko sa imo, manghirit sa imo. Because ultimately, masakit ang penalty kung magdinungol kaya dito. Nagalang taon si mo taga-German yo, Ross Eden Stratman is watching. Happy watching. Galantaw si Mayor Raisa Triñas. Good morning, Mayor Raisa Triñas. And also, ang atong pinalangga nga City Councilor, si Councilor Nini Diliana, nagalantaw man. And also, ang ato na LTO family, ga monitor man subong, headed by LTO RD Attorney Didoy Duspan, LTO ERD Chiconlo, kag ang aton dira abiyan nga mga taga LTO sa San Jose Antique, headed by their LTO Chief Eric Otaydi, si LTO Chief sang Roa City Capiz, si Mama Lourdes Casipi, kag ang abiyan ni Peter sa LTO San Carlos City, si Ma'am Andutan. Good morning sa inyo tanan. At also, si Barangay Kapitan James Conlo dira sa Barrio Obrero. Good morning sa inyo tanan. Sir, ang transportation bala sa ginatawag sa Singapore, may mga buses man to sila, no? Oh, may mga buses, double-decker pa yun ang may ara sa top, no? So, and they follow certain rules. Siling ko, halog man ganing iban, but galing kiti, amula na, if any, medyo mahal-mahal gid man ya ang ilang mga pliti dito. But they have buses. Talagsaon kita gid nga mga private, kay barsa mo kung maka-private, kaya luxurious na gid na iya, kay ti, budlay mag-park, mahal mag-park, and that's why mostly they take public transportation, which means buses, MRT, and ang mga ride-hailing apps nga ginagamit man natin diri. Ang ilaw tayo buses, sir, kung by seating capacity, nga kung buta na pulungkuan, hindi namang pasaka. Buti wala tindog, hindi para sa ito nga may nagapungko, may nagatindog, kag kung pwede pang nagiginutok, sige ka pong pasaka sa ito mga buses. Kag hindi lang buses, ang ato mga PUGs. Oh, that's true, no? Muna dako nga diferensya. So, when we started our modernization program, ara pa na si ARD Jack Conlo, kay siya isa sa mga technical working group naton. Gina-envision ka ginahandom naton ang syudad naton nga magka-public transport nga aircon, environmental friendly. Tapos magluwasin na safe, no? Conveniente, kag reliable. Sa safety, amo nang isa sa mga problema natin. Supposedly, modernize ang jeep, modernize man ang driver. Dapat, hindi sila huro-huro, hindi sila haras-haras, wala sila ga-change lanes, wala sila pinagusto panaog sa pasahero sa tunga sang dalan. Ikaduwa, conveniente. Amo nang ginamba mo, Sir Francis, kung pwede, sakto lang sa carrying capacity, sa bus, ang dapat sakay sina. Nistoryahan man namo ni Attorney Higiduspan, pilagid man bala dapat. So dapat, 6 to 8 packs, kay isip mo pa na abi ang konduktor, tawag na subong ang konduktor nila, isip pa na sa nagatindog. So hindi na siya outside. So it's inclusive sa nagatindog nga konduktor. So dapat ligwa tani na kung conveniente kung gatindog ka man dira, no? So I think these are problems nga we can learn from on the level nga diri dapat sa aton as we modernize our transport sector. Hindi kita magpapanagutok sa pasahero, hindi man kita magpaharas-haras sa dalan. We call the attention of our cooperatives and corporations already manning or transport sector in mga modernized jeepneys. Kagamba sila kisa tudlo pa nila pasahero abi kisa ka pamilit gid lalo na kung peak hour. Tiyamba kung may pertahan niya new bus, lain niya sa jeep sang una nga pwede siya ka kabit.
no? Kung sarado na, hindi na sila yung magsulod, no? So I guess there's so much that needs to be done, no? In terms of availability of transport, in terms of predictability, kay balaan ta dapat na kung ano oras mabalik. Kay kung batyagan mo, for example, puno na, kag confident ka man nga within 10 minutes may masunod or within 5 minutes may masunod pa man, hindi ka man maginutok to. Pero kung medyo kung nakulbaan ka, nga base ay maorasan ko, hindi ko kasakay sa nagaisahanon nga modernized bus nga na di, ang ending sina, mamilit ka gito bisan gutok no? So that's why, if you're not confident of the next ride, amo nang tendency sang pasahero nga mamilit magsakay. Magluwas pa sa driver kag konduktor nga subong man ara pagyapon ang komisyon kag boundary system kung kaisa. And gin call out na ina nga matyagan nila the more nga magsakay, the more dugang ila sweldohan na sila, whether gutok-gutok ila sa lakyan or halog pareho lang dapat ila sweldo. That's why there's no reason nga magpa-overload ka. I think that these are principles of the modernization nga daw malayo pa pero sa kinhandom namon ni ARD Jekon Lu kag ni Attorney Guzman. There's so much that we wish nga ma-realize, but there's a lot of things also that we have to address. Pero kung nakita ko sa Singapore, mambal kita tani, no, maybe we can fast forward to the years nga halog, tawhay, pating kabataan to I talk to a Filipino friend nga, hambalyang bata kuya, siya na lang na pagbugtaw ko, nakalakat na siya, ginasugat siya, kuya kulba, kung din siya ginadala siya sa eskwelahan, pagkapahapon, puli man, and they're really confident in the safety and of their transport sector. May taxi man ba sila? Naka-experience sa kayo taxi? Wala pa. May taxi sila nga nakita ko. Once lang ko nakasakay pero hindi kitungod ginpaypay ko siya. No, naka-grab man sila, naka-ride hailing app. Pag-click ko, instead nga mga gold lakyan nga hindi public, taxi ang ginpasakay sa amon and komportable man. Greet ka man niya sang good morning, good afternoon or ano? Oo, the moment pagsulod mo pa lang, gatamyaw na sila. Isa sa hindi ko malipatan, pagsulod ko, una pa ko tamyaw, 5 good afternoon. Sabat niya, good evening. 5 dali lang nga, good evening. Paglantaw ko, sanag patugali, alas 7 sang gabi. Sanag pa ang matyagan sang alas 7 sang gabi dito. Alas 5 di sa aton, tutod. 7:30 pa to ga sunset, kaya gin-adjust nilang ila oras in such a way nga magpalariyo man sa Southeast Asia. So, bisan ang ila tiya, nga, ko nga sanag pa, nga alas 7 na disinyo, tingay mas preferred nila na kaysa naman kuno kung aga, mag alas 6 sila magkadto sa Dolompa. Kung di pag-abot nila sa opisina, hindi init. Hindi pareho sa aton nga kung alas 8 kung ma-report sa opisina, medyo init na. Pagpuli nila, damo pa sila maubra kay go alas 5 palang mamatyagan nila pero there's so much left in the day, no? So I think that's something that we should consider as well. Okay, sa paglibot mo sa Singapore nga gina-consider din nga Lion City ining Singapore. May nakita ka man mga sidewalk vendors, mga beggars, just like there is Iloilo and other places in the Philippines, mostly in Manila, nga damo iya sidewalk vendors kag do improper nga mga lugar ara sila kag may mga pulubi man sir. Amo ginang wala ko makitaan, no? I don't know basi nagpanago sila sang ara ko to. I walk the streets kay kamahal gid man sang pagbayad sa transport. So mas tendency ko to maglakat gid nga maglakat. So wala ko sa nakita nga mga vendors, wala ko nakita sa mga nagapangayo-ngayo sa kilid. They have their own esplanade nga may river man sa kilid, no? Wala sing isa nga gabaligya sang kung ano-ano didto. Why man sang isa nga nagakuit-kuit simo picturean ta ka sir when we went to that anang Merlayon nila. Wala man sa nagakuit simo picturean ta ka sir tapos may bayad. Wala. So everybody was just doing their thing. Nobody is selling. Singko, no, ang lain, opposite nga ni Matsyag ko. Singko, ohaw ko, wala, naanad ko nga ko damo. Di ka baligya tubig sa kilid kung diri sa aton. Dito ya, wala. No? So, I think it's more that the discipline is there, the policy enforcement is there. That's why wala iya sang mga mamuna. Vendors are placed in their proper places. Tinlo iya kag plastado. Hindi iya nga go bisan din ka lang ma-set up, butang ka gamay nga kiosk, isa kalamisa, baligya ka da kay damo turista. Ang areas nga damo turista, wala ko kita ya nga dira iya tinumpok ang mga vendors. There's a place where they're given a site kung din sila kabaligya. Basta I think very friendly gid for tourists. The river misan magpungko kato ya nga sa ilang kilid sang river ko wala ya sang may sabad sa imo. There's so much comfort, convenience and a sense of
Ining welcome ka, depende sa ino gusto mo gahod, may lugar man gahod, gusto mo yipos, pwede man dito. I took a lot of steps, no, nag-walk ako all around, and bisan din ka lang magliso ka namin isang response. Ang challenge ang nila dito, where advantage taman, is medyo hindi sila ka-istorya mayo sa aton. No, and unlike sa aton, we talk in English, ang aton mga hospitality industry there, really very accommodating. Sa hotel, maglibre na ang pinggan ko, kahit treat libre man ang hotel. Ginakuha lang nila pinggan ko, yasin ko bago lang ko tapos, ginakuha lang nila, sin ko wala malang gambal nga, sir, can I get your plate? No, I think siguro may challenge kid man niya sa local nila on how to talk to tourists. But the infrastructure is ready, the policies are ready. Advantage naman na naton mga Pilipino, maamuma kita, we're very hospitable with our people, with our visitors, and even with our locals. Sa isa ka lugar, no, ang kapatrak sa mga turista, both foreign and local, ang nightlife sa isa ka lugar. For example, may mga convention din, international man or national. Pag ang barber, for example, Iloilo, may convention natin. Kamusta na nightlife? Di pagambal nga yun. Ang mga nightclub na daw, ina-ina, wala na gwapang chicks. Kag sa una, wala na casino. So, himuon sa mga delegates ini mga convention nga din sa linain nga mga lugar. Makadto di adlaw. Matin sa ilang convention. Pagkahapon nung Peter, mapabakulod na. Alas, aduam na oras ang ferry nga biyahe pabakulod. Kaya sa Bacolod, may casino to Damo to nightclub nga may mga tao nga babae, kag damo to chicks. Kamuin na ang perdis ang Iloilo. Dito sa Singapore, sir, kamusta ang nightlife dito? Regular, siyempre may mga babae ito, may mga nightclub, pero regulated ini ko, no? Wala ko kasulod sa mga muna, Sir Francis. But ang akon lang when I went out, may area man to nga go. Kung Kalanaan, Kagilimnan, there's one strip there besides sa Ilanga River nga go kanami. And go, smorgasbord or values cultures. Kaya ang Singapore, damo lahi. May Malaysian, may Indian, may mga Chinese, and even European. So, depende kung anong gusto mo nga pagkaon kag tambayan, may ara man to para sa ila, may Pilipino man gani dito nga area man, no. So I think in food and beverages, okay, good, no. Places to stay and hang out with, I had the chance to visit their Marina Bay Sands inang building na balang go may ara sa atop, and it's very nice as well, no. I think in terms of mga nightlife, ara damo activities. And I think we can compete man with that. It's a matter of investing in this and making sure nga wala gani spillage, wala sang awas nga kung aring turista, pati sa kagabihon, they have a place also to visit and enjoy, no. Ano ka lang to kung sa Guapa, mayawan ka lang kay tagatulok mo. There's a lot of foreigners everywhere, pero I don't think maperdi nila ang mga Ilongga sa Kagwapahon gyapon. Kabalo ka, Councilor. Website, kami gapon nga membro sa Knight of Columbus. Nagang pamangkot ni Francis yung mga babae, panulok siya Columbus of the night. Okay. Sa imo pagbisita sa Singapore, nakakadlaw to? I arrived there Tuesday morning, mga alas 3 ang kagahon. Alas 8 diretsyon ako sa konferensya. No? The next day, namati lang ko sa Tuesday sa mga presentation. Wednesday, ako naman ang nagpresentar sang aga hasta sa matapos siya sang hapon. So Thursday mo pala na nakalibot-libot kita, and on Friday, we prepared already on our way back here. Dalalibot man sa mga gamay na mga area. Wala man tagasulod kay mahal man mga entrance nila. Pero ang namin sa Gua man lang mismo, katahom na. No, hindi man kilanlan nga magsulod kagi sa mga gardens nila dito and pay. Pero outside, there are a lot of attractions already. Due of lack of time, no, ang imo trip sa Singapore malipot ni. Siguro wala ka nakagayunan o kung chance makamit sa ato mga Filipino. Importante ini mga Ilonggo community dito. Not the Ilonggo community, gid nga mga established, no? But when I was there, kay kadamo man ko kilala nga mga Ilonggos nga ara dito, sila mismo, when they knew nga ara kita to, they have arranged nga naglibre sila sa akon panyaga and some dinner, nagkadto kasi sa mga areas kundi. These are friends that I have already met when I was here in college, kung dito na sila based, no? Pero yung mga Ilonggo community, gid nga aton, I didn't get the chance to do so. Pero ang mga Ilonggas nga ara to, Ilonggos nga mga dito na nag-relocate, nga kilala ko yung
mismo. Anami kay they reach out. And kisa ang tendency ko pag compute ko mo ko ano pilaning pagkaon ni times 45 kasi Singaporean dollars. Niya ko mag-amo ka na attorney. Mabudlayan ka na lang di mga buwi kung naga-compute ikaw, no. So dapat just work hard and of course mahal man to dito, the way of living is expensive pero ang sweldo nila to very sakto man sa ila pang adlaw-adlaw, no. I think that's how it is, no. Kita ko to very limited na tong areas nga go inang mga residential bilang flat. Mostly condominium types, no? So they stay in high-rise condominiums, and these are the way of living already there. That saves a lot of space, but at the same time, hindi gaginutok ang mga tao sa isa ka lugar. May taga Australia, Filipino ini siya. Aring iyang comment. I would like you to answer this, no? Ang Philippines yun is behind Thailand, Vietnam, Singapore, Malaysia, and Cambodia in terms of tourist arrivals. Ano sa pagtanaw mo? Behind din mga kita, uli kita? Well, if you look at the numbers, that's true, no? Department of Tourism pa lang ko na I worked there for 2 to 3 years. Nakitaan na namon sa numero there was a peak of the time, Attorney Helen Catalbas, so we had 6 million tourists in Western Visayas, in the country. Pero uli, layo pakitaya sa iban nga mga pungsod as mentioned. But I would like to believe nga hindi man ibi padamo-damo turista, no? If you remember the experience of Boracay, mass tourism is not really the answer to tourism, no? Mas kaysa padamo-damo turista nga alabot, mas preferred ko bisan gamay lang pero long staying kag gagastogid. Subot silingon bisan 3 lang tayo nagturista sa lugar pero dugay aton tinir kag gagastogid kita gabakal kita local products amo nang kilanlano naton. And these are the tourists that we need to target. Kaysa mag damo-damo gakaladto, they stay for 3 days, they do budget tourist visits, and at the same time hindi makayahan sang aton mga tourist sites like what happened to Boracay nga kadamo-damo turista galabot in a year and hindi ready to respond in terms of facilities, drainages, waste treatment and all that. So naguba man. That's why mas mayo bisan gagmay lang pero we target the kind of tourists that stay in their country longer. Gakadto sila sa mga areas naton, gapamakal sang lokal nga produkto, gakaon sa lokal nga produkto. That one is more sustainable. So I guess it's a matter of really realigning our goals in terms of tourism. Sa nagakilanlan gid, no. Their movement towards scuba diving, their long staying kagagasto gid. Their movement towards medical tourism, nga advokasya ni Councilor Tupas. Their movement towards farm tourism and many others. These are ways of adjusting our tourism industry. Kaysa kung sun and beach, amo na iyang godamo lang tawon. Pero actually, bugat para sa aton environment. Okay, matawami na kay may ma-experience si Councilor Cabaluna sa iyang recent trip sa pungsod Singapore. Kag kung ano makita yan dito, madalaya diri sa syudad siyang Iloilo in terms most especially ining katino kataway kag ang beauty ang ano pa ito kung ano mga maayo nga good governance dito sa Singapore. Pati itong paghanot, gusto tato dalon di? Taga hanot sang? Ang ginahanot, caning kay may mo to yung apina sa Singapore. Oo, ginahanot ka, kung hubog ka, garayot ka, gadinungol ka sa dalan, gukulbaan, kumamana pa. But I think that emphasizes how important taas ang bili ginatag nila sa public safety. Are you seeing a roaming policeman dito? May mga patrol cars mo sa police nga naka-standby sa Mandala. No? Kag may mga foot patrol to at mga kapulisan dito sa Singapore, sir? In terms of visibility, I was surprised. No? Wala gani ko may nasumalang na police. In terms of mga traffic auxiliary, wala sang traffic auxiliary sa dalan. Lights lang. Traffic lights lang. But definitely they have CCTVs sa Manila. And may ara pas lagi natawag nga ining farambako nga bawal magbaligya liquor paglabot alas 10:30. Singko tiguway man sa gabantay ang sabat nila kay from time to time ang pulisya hindi na kuno uniforme amo nang gasulong sa mga establishment kag gina-entrap sila may mga go buyer kuno dayon nabalaan ka nga baligya ka then madakpan kay the penalty is higher. So I guess ang tao dito understand nga hindi kailangan visibility bisan ang nakasibilyan na wala ka balo basi police man ang galibot. I think may mga muna nga approaches rather than inang go amo na gapangita ko wala ko na sumalang nga pulisaw but may nasumalang ako nga mga signages going to police stations but not
not on the streets, no? So I guess, I think more so kasi civilian patuguro. Undercover, patulaba-laba ng mga puli. And the CCTV is everywhere. Nakita talaga na ang aton yung mga galantaw si salamat sa stars ng padalaya no ang Florence Kirol of Toronto, Canada. Kag sa Charo Yoshimoto of Japan. Also to Jack Conlo, Cynthia Mariano, Irma Chua, Grande Londres, Florence Kirol, Toronto, Canada ni Joy May Senday, Fernando Jose Rico, Ivan Sudario, Malaysia, Ted Calvo, Denmark, Sweden of Australia, Romeo Paskin Jr., kita matada, Kabitsi na Paul of Toronto, Canada, also sa watching our show. Sa subong, nakita mo maging saysay ni mo, may posibilidad na kinanglan gid ma-meet mo gali ang transport group parte sa ginutok to blaki na ang discipline. Isa mo man ano, ikadua atong nakita naman naton ning mga nagalibot wala mastoryan sa mga law enforcers naton nga sa may mga lugar nga damo tourist wala bala si mga medicants nga nagalibot. Siguro kinanglaman suglano mo ni sila no sa mga problema nakita ta. Kay katatlo nga may improbar nato na aton nga tourist attraction. Well, definitely, no. Padayon man ang aton dialogo sa mga sektor nga ini, Sir Peter. Ang aton lang guro nga balanse permi kay ti ang sabat sa aton is pangabuyan, abi. Ti ano man na lang na akong pangabuyan. Sometimes galagari pa na sa istorya na nga butante mo na. No, that's really a problem in terms of political will, no. But always emphasize pareho man sa transport sector when I talk to tricycle and jeepney drivers, ang una kaglabing labaw sa tanan ang public safety naton, ang imahe sang aton lugar, no. Hindi kinaton kontra ang pangabuyan kung panigurado lang wala sa madiskusya sa inyo pangabuyan. So kung ang transport mo bi kolorum, ti pangabuyan tuod. Pero ti delikado kaya kay ti hindi roadworthy mo sa lakyan, wala kaya lisensya. Kung madisgrasya, wala insurance ang drive ang imo pasahero kaluluoy. So there's really mas labaw gyapon ang public safety kaysa pangabuyan. When it comes to ambulant vendors, the same thing. Public safety sa gyapon. Kung ikaw nag-set up ka lang da sang imo gamay nga kiosk kung din mo gusto, hindi ka regulated. So hindi iya ma-assure sang syudad nga healthy imo food. Hindi ma-assure sang syudad nga safe ikaw, hindi mo pagtuntuhon ang imo mga customer. And in the end of the day, bisan pangabuyan, I think it's still really public safety which is paramount. No? So, amula na, that's where I draw the line. Kaya tibalaan ko man pangabuyan sa tao, hindi ko man gusto nga magutom na sila. No? Pero basta plastaron ta, i-regulate ta, willing man sila to comply with this regulation. Kaya on the other hand, diri naman tamalantaw ya sa mga nag-comply. Mambashete ako ya, hindi kuya kolorum, nagabayad kuya, regulated ako, gasunod ako sa ruta. Pero di kuya sa kolorum nga pag gusto lang kung diin. Ako gabaligya kuya pagkaon, nag-comply ko sa mga health permits, nag-comply ko sa mga city permits sa negosyo. Tapos dito siya, nag-set up siya pabarato, ya pagkaon, kaya wala siya permit pag gusto lang siya. And bisan delikado siya, kaya ako damo di bantay sa akon from time to time, gin-inspection akon CR, gin-inspection akon tubig, gin-inspection akon kitchen. Ilaya wala lang. Tiyong in the end of the day, perdi man ang nagpa-regulate. Perdi man ang pumuluyo. So it's better really that we have some regulations placed para lang it will be for the purpose of public safety and to cater to the needs of our people more importantly. So amo na ang pagbalanse kag pagpaintindi siguro at the end of the day. Kaya hindi lang man pangabuhian ang tanan. Ang importante lang put it in the proper place, no. Ambot Mark, mag-agree kasi no. Kay sa Australia ko no, o New Zealand, a market of 30 million people lang. Pero mas kulang kita kuno sa advertisement. Kaya mas popular pa dito ang Bali kag ang Phuket sang sa Boracay. I don't know. That's true, no? Pero kung advertisement lang, perdiyo nato na sila sa abilidad. Kung lang taon mo, the best marketers in the world are Filipinos, no? Kita mo mga advertisement, kina Filipinos ang Gobra. Why are we behind in terms of advertisement? Maybe there's a reason for that, Sir Peter and Sir Francis, no? Sang sa Department of Tourism ko, nasugata ko gidina. Ang problema, Abi, kung i-advertise ta karon tudo-tudo, ka mag-alabot di karon buwas, natabo bala na, may isa nga LGU na mangkot sa akon, wala nyo gid kami gin-advertise, puro lang kamuya Boracay.
at that time, no? Tisling ko kung i-advertise ko bi kamo tudo-tudo subong kaysa DOT ako at that time. Tudo-tudo expertise namon na tudo-tuduan namon butang namon kamo sa mga airports ang Japan, Singapore and everywhere. Tapos magdagsa buwas ang mga turista diri, lipay ka. Sabat niya, huy, magdamo turista, di ko tibuhi kami. Singko te sige, din mo patulogon ang 1,000 nga turista. Din mo pakanon ang 1,000 nga turista. Din mo palibuto ng 1,000 nga turista. Dito siya natauhan. It's not just about advertising. Nakibot siya, ayo, gali no, why pagali to kami mga mayo nga hotel, wala pagali kami to mayo nga kaladtuan, wala pagali to kami pakanaan nga, igo pa sila lang, puro lang sa tiyanggi, sa kalid-kalid patindugon, pakapton sang plastic nga pinggan, kagano. Ayun no, at the end of the day, it's really whether before we advertise, we should get our destinations ready. Even in the city of Iloilo, bisan na mo man kung magalabot din sa 1,000 nga turista, can we accommodate them? No, may lang gani, ara, yung kay ang Iloilo Convention Center naton. Pero kung kisa ga reklamo pa na, kay kulang, gutok pa da. No? Ang aton internet di, ang aton nga mga connectivity naton kulang. No? Ang aton nga buses and all that, kulang. So, when we are not yet ready, advertising should take a step back. Kay bala mo, one shot lang na. Once kin pa-advertise mo kang magkadto, di namin naming picture dito sa airport sang kundiin nga lugar. Pag abot nila, ay, amo ba lang ni galing itsura. Tapos, kung nga tiniran to, mo to, hindi gani makas amo masakon. So, hindi positive ang experience. So, the next time around, hindi na magbalik. Hindi na sila mag-istorya dito ang kadtuin nyo itong ginhalinan kung nga lugar. So, advertisement is secondary to preparing our place for tourism. I agree with you. Dinagyang ginakulang aton hotel. Wala na tayo makumudar sa gasululod pa nga mga bisita. Ano pagidayan kung sa ginambal mo na ang masulubrangi mong advertisement tapos wising akomodasyon mo yan ka man. Yes. Francis. Okay, mayo no? Kay nakalagaw-lagaw ka sa Singapore. Kung ano makita mo dito, pwede mo madara diri sa Iloilo in terms of tourism, cleanliness, peace and order, etc. etc. Atong gali, nung Peter nga tamyo, ang kapamahaw dira sa hotel diri yo subong. Arada si Antakiyagit, Don Pulsutan, upo dyan si Atty. Sapero Boylaron, si Atty. Romel Doron, City Councilor, si Atty. Robert Parcon, ang Municipal Administrator sa Pututan, araman dira si Migutan sa media, si Mark Nuneza, kag si Jan Sapio. Good morning sa inyo tanan. Kag subong adlaw, ang Liga Day sa probinsya sa Iloilo, sponsored by Liga ng Barangay ng Pilipinas, Iloilo Chapter, headed by Board Member Amalia Diboki. Liga Day dubong sa Iloilo Sports Complex. Alala tanan nga mga barangay kapitan sa 43 kakabanuanan din sa probinsya sa Iloilo. Kagdamo na sa gidapit nga mga bisita, mag-entertain sa mga barangay kapitan subong sa ginapatigayon nga Liga Day. Balik kita kay Councilor Cabaluna. Balik kita sa mga issue diri sa syudad sa Iloilo. Ini pagpataas ang RPT tax. Siyempre, duwa ka grupo di atol na taon. Ang city government, ang ilang rason, impataas naman ang RPT tax kay para sa mga proyekto, basic services sa local government sa Iloilo nga ginagasto kag ginahimo para sa pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Ang piyak naman nga side, mga negosyante, nagreklamo naman ngayon ipagpataas ang RPT taxes doon di mayo sa ilang negosyo. Ano mambal mo siya, Councilor Cabaluna? Well, Sir Francis, hindi naton nigar nga ang taxation ang mugin na yung source, no? Dugo sang aton sa syudad in terms of governance, no? Wala sang taxation, wala man ta sang serbisyo nga mahatag because amo ning naga-fund sang amo ning mga bagay, no? In the last council, gimpresentar ini sa amon as endorsed by Mayor Jerry P. Treñas then supported by memorandum circulars nga gihambal nga i-adjustan nyo na ang fair market values sang tanan yung mga lugar dira sa syudad sang Iloilo kay nga 18 ka tuig na
nga wala na-adjust. No? So may mga bagay nga disbintaha sa syudad kay ti ang propiedad subong nagmahal na nag-increase na ang value pero ang ginabayadan nila nga tax sa aton syudad ang value sina 18 years ago pa ang pagtan-aw no para mas maintindihan naton sa common nga lengguwahe magbaligya ka duta sa syudad simo sa Iloilo wala naman subong tag 50 tag 200 tag square meters diri ka na sa level sang 30,000 depende sa lugar sang imong ginaistaran ang duta mo nagmahal na pero sa mga baligyan na reflective ang market value. Pero sa aton taxation, nubo-nubo. So actually, disbentaha to para sa aton tanan. Hindi lang nga ang bis nga ang dako tani, ang mga makuha nga tax, nga mo man magamit sa serbisyo, nagnubo because we've been trying to delay the adjustment in terms of market values. So gin-call na attention sang syudad, sang COA and Bureau of Local Government Finance, napilitan kita karon to pass the ordinance to comply with their call nga i-rationalize kag saktohon nyo na ang market value sa tanan nga mga lugar and that's what we did. Pero because 18 years, it would be obvious nga layo ang diferensya. And ultimately, when sa nag-meeting man, I was able to attend a few committee hearings. Pag-abot sang pagpasa, nag-react gid nga daw, grabe gid ang pagtimbuok, dako gid, no? So, human as we are, ginbalikan nato ng polisiya, ginpungkuan, and ang balta, sakto, medyo kung kibuton, grabe gid man. So, we went, gin-agrihan namon nga, i-reduce naton by 40%, no, until 2026. And right now, on the table, ang pag-extend sining 40% discount to 2028. Pero hindi lang-ulangon ang pag-istorya na isang 40% discount kay we needed data. Yung pamangkot nato ng city budget, ang city accounting, masarangan nanon ining diskwento, anong impact sini sa mga serbisyo. And sila, they can take, pambal nila, pwede naton makinot ang mga aton balayran or mga mga budget para nga maigo naton based on the 40% discount. And so far, amo ang status sang RPT. Gusto ko lang abi nga hindi man nga likawon pero butang sa istoryahanay nga kung dili lang ta istorya sa 40-80%, medyo sino man bi ang kung dili lang sa numero no, sino man mapabor bi sa 40 kung pwede ang 80% nga discount. O nga hindi na lang 100% discount no. I think dapat di palapano nato ng aton pananawan kag tan-awon siya in terms of services. From the RPT dira nga halin ang budget naton for special education fund. No, sa mga pagpakayo sang eskwelahan kag budget sa mga education activities dira man gahalin ang aton fund sa disaster kun diin ginagasto ina sa tuon ng mga bagyo pati ang pagpakayo sang aton mga relocation sites, anything that relates to disaster nga pwede naton makuha sa budget dira na dagalin, and other social services. So I think when we look at discounts, we look at also what we can sacrifice or what we can afford to sacrifice. And the Iloilo City has been improving a lot, and from that experience, kung man gani paglakat ko sa Singapore, basta sakto lang paggamit sang kwarta, wala man tani ta problema in terms of taxation. And so far, wala man issue in how government is spending this money. Ang issue lang gid is ginalantaw ta lang sa pamangkot kundi nang mas mayong discount. Pero wala taga pamangkot. Pila sa adlaw nga tanan ang gapangayo dira sang kilanlanon nga bulig. Pila ang pangadlaw nga tanan ang mga programa para sa mga pigado. These are areas nga kag sa pag-eskwela sa mga kabataan. These are areas nga nakadtuan sang aton taxation which will be greatly affected otherwise. But I'm not saying sarado na ina. I think it's really a point of discussion. That's why bukas gani kita sa 40% discount. So padayon ta nga istorya anong pagid ang masarangan ta nga alibyo para sa aton pumuluyo. Na konsulta nyo kag nakaset ka mo meeting sa ato mga business sector leaders din sa syudad sa Iloilo before ninyo himuon ining win-win solution sa pagpataas sa ato RPT tax sa syudad sa Iloilo, sir? Hindi akong nag-ahead sa committee ba, but I was able to attend the committee hearing of Councilor Irene Ong. Kundi yung patawag niya, puno to ang amon nga session hall sa mga nagkalain-lain nga sektor. And in one time also, naka-attend man ko si Mayor Jerry Trenyas na gidya nagtawag sa mga members ng business community dito sa iya opisina no, para nga istoryahan man ina. So, of course, may ara gid man nga hindi, if kung pwede pa malang barato, baydan mga tax nga hindi abi. So, people are really clamoring for that. But of course, gin-explain man sa ila nga hindi na niya naton mapadugay nga punggan kaya because
gintawag na kita sa Commission on Audit kag Bureau of Local Government Finance to really make sure nga adjustan yun na ang real market values. Otherwise, 18 years ago, we're denying the city and its people the kind of budget from local sources nga pwede pa natin makuha. In the recent trainings ng DILG, in areas of Metro Manila, though 10 to 15% lang reliant sila sa national IRA. No, meaning local sources nilang gabuhi sang ang kadamaan sang ila budget. Aton diya, we're at 70-80% national IRA naton. Pero ang local sources naton gamay lang. So, I think kung pwede ta mabalansi na nga may national IRA kita, may ara man ta local sources nga reasonably, hindi excessive sa aton pumuluyo, that will best provide the needed budget for much needed services also on the ground. Okay, maayo na nga istoryahan nanay, kag through consultation kag meeting, vote sa mag-agree, kag matagaan sang win-win solution, ining papataas aton RPT taxes sa syudad sa Iloilo. Kadto ba kita consider sa atong mga bag-o kag ongoing construction sa mga newly public markets diri sa syudad sa Iloilo. Just like ining Iloilo Terminal Market kag Central Market nga daw under inisang PPP, private-public partnership sa city government kag sang SM City kag diri sa Lapas kag sa ibang pagiging public market nga ginakayos mo. Ang pamangkot, asan ini man ang ini nga mga public markets nga ongoing ang construction, labi na gining terminal market, supermarket ini kung tawgon kag ang Iloilo Terminal Market. Pareho man ta sa mga pamangkot, Sir Francis, no? I've always naton ginapamangkot na kay there were commitments nga tapuson siya December of 2024. Di subong nga tuig, I think ang ambassador ni Mayor Raisa Treñas nga ini na nga tuig na tapuson halos tanan, no? Mauna ata ang Arevalo nga markets, then ma-follow ang iban, including our main markets nga karon gin under PPP with SM. So ini man nga tuig ang ila timeline. So we're gonna monitor that as a city council. We're gonna make sure nga ila commitments based on ang ilaman nga ginpang endorse sa aton when we endorse the PPP, dapat ma-deliver gid nila. So kay nga apektadong transportation, apektado ang pangabuhi da naton sa mga vendors, kumabutang na sila sa sulod kag nami na ang lugar nila, there's facilities involved. Kag kung ikaw gabakal dito kay permi makukadto, hindi nagabaha, hindi nagatulo ang atop, I think it will be better for everyone. If you look at the areas of La Paz and city proper, dira mo gid makita ang epekto sa mga kiosko nga ginpagwa sa dalan. So nabuhinan ang aton dalan, and because it's ginagamit sa pangkiosko, may paggutok gid sang trapiko because of that as well. So we're looking forward na finally this year matapos na gid man ining mga markets naton. Ang setup sa Iloilo Terminal Market kag ining Iloilo Central Market, daw si kantor ining duha ka public market, no? Kag kumahuman ini, anong setup, ano ini ang ground floor, ano ini si kantor, kag sa diin niya mga old kiosk owners na ito ibutang sa sining duha ka merkado, ining terminal market kag central market, kumahuman na. Hindi ako directly involved sa pag-design sini, but as a city council, ginpresentar nila sa aton ilang development plan in the area. So ang guaya na sa atubang yang SM nga component, which is I think if I'm not wrong, Hypermart, gawa mo na go grocery nila. Tapos sa likod and the floors above will be our wet market sang una. No? So guaya na, mambasi tinagamay ito. Not necessarily. Kaya tiyang sang una, one floor na tanan, pero subong 3 floors na. So maokupar kag multi-level ang aton mga kiosk. Ang importante sa tanan siguro, may parkingan nga masarangan. Hambal nila, maka-accommodate 300 vehicles on top. So with those developments, we can address traffic, parking, and at the same time, ang aton mga lugar gid sa aton mga market vendors, kag mga magapamakaldira para safe kag mayo. Okay. Before kita turn over sa atong mikropono kay Nung Peter,
condolence gali kay Barangay Captain Carl de la Piña sa Barangay San Jose City proper kay nagtaliwa na iya pinalangga nga Iloy. Condolence ka pa. O kagwas ng lubong na sa Barangay Alibon sa Jordan Guimaras. So condolence gid Barangay Captain Carl de la Piña sa Barangay San Jose City proper sa pagtaliwan sa imo pinalangga nga Iloy. Nung Peter? Condolence kay Cap Carlo. Mamangkot lang kita sa imo. Nabatihan naman siguro ang iskandalo ang lambalan tinikin nga isyu RPT lokal. Pero ang kita nasyonal, pati kita dalaman nakabati kasang iskandalo sa flood control program. Ano pa matsak mo kay national issue na kagawad? Well, imposibleng hindi natin mabatian kasi sa balita at the same time, there is sa syudad naton, this is a contentious issue. No? Una sa tanan, hindi manigar nga based on our hazard maps. Flood prone ang syudad sang Iloilo. In fact, there are areas below sea level. Nagyantang Bagyo Frank, ginbaha man ang amon balay sa Haro. And we are really craving for solutions para hindi na maluwat ato. And in credit to our leaders at that time, especially Senator Dulon, then Congressman Jerry Treñas, ginbutang nila, gintingwaan nila nga may ara, kita da, nga flood control project sa may Haro. And now, there has to be movement in terms of flood control in other areas of the city. Kahit hindi mo lang Harong ginabaha, kundi kabilugan na. Gamay lang nga ulan. No? We're not talking about typhoon gani. Basta magka-high tide, kagabagat, gabaha na in a lot of our areas. No? Kung may heavy rainfall in the same manner, gabaha, kay magluwas nga, magluwas ang kasulod nga tubig, may ara man nga wala naga-drain dayon sa aton mga drainage system. That's why gatinirang baha. Flood control projects are very important. So it responds to a necessity, it responds sa kinahanglanon sa atong pumuluyo. Unfortunately, ang mga flood control projects should be part of a greater plan na dapat nag-comply ini. One thing, Sir Peter, nga hindi ko malipatan man when I talk about Singapore, ang ilang plan is 40 years in the making. 40 years. So 40 years ago, in fact, ang bala 60 years na, pero sige lang, kay 40 years in the making, kay ilang ehemplong kahoy nga na that was planted 40 years ago, parts ng greater plan. Pati mga drainages, it's part of a greater plan. So as years go by, paglain-lain, dapat sang mga termino, sa mga politiko nga gakapot sang panggobyerno, dapat ginasustiner ining mga plano nga ini, gakonektar ang mga drainages, gakonektar ang mga flood control projects, kay para nga 40 years thereafter, hindi pugtak-pugtak ang proyekto, kundi nakatahi sa mas dako nga plano. And now, when we talk about corruption and substandard ng mga flood control projects, nasubukan kita these are things that will ultimately affect ang mga pigado naton mga kauturan that are living in coastal areas and flood-prone areas. Kaya kung tuod nga ginkurakot ining mga flood control projects, kag kung matuod nga substandard ang mga hindi ni siya makaserve sa iya purpose, and worse, aggravate pa ang situation on the ground. Just as like gina-claim sa pila naton ka mga barangay officials nga wala na di ginabaha sa una, subong ginabaha na, o gamay lang ding baha sa una, subong mas nagtaas na. That's why we are really committed sa City Council to get to the bottom of the reasons behind. Wala makami katudlo sa isa ka sektor. Kaya pagbaha man damo man sang mga contribution sina. So dasta gusto namon mabalaan, what are the reasons behind sa pagbaha sa tawag nagligad nga 3 ka bagyo nag-alagi? Why is it nga ginatudlo sa flood control projects? Why is it nga may problema atong drainage system? Kaya at the end of the day, ang importante there is we find solutions to these problems. Abe kapikan magkapikan karon pulang issue mo kami lang gakapi. Shout out to kay Jeff de la Cruz sa Mulo kapian da mga gas niyo Tarandra, no? Mga kapitandra ay Kap Rilander Bias, Kap Likim Singh, arada damo ta kapitan subong. Kay Major Brian Alamo, ang Chief of Police ng Pututan Police Station. Good morning. Eric Piñas, aragurra subong. Daisy Marinado, mga nablusan tani mga Francis Basco, mapisan niya mga tao mag-upod sa atong kapulisan. Bobby de Benagracia, Jane Alves,
Jenely Castante, Romeng Burdamente, Jovelyn Tumanday, May Sarka, and Albert Bamuya. Kay Boss Jojo Castro, good morning man. Kay ex-kapitan Bobby Di Miragracia. At sa mga mapisan at mga servidura sa Kapitan sa Mulo, yung agamandas niya. Kabiana Francis. Okay, makanto bala kita sining palabuto nga Dinagang Festival kay pagsugod beer, makanta na si Jumari Chan mo. Pagka October, November, masinagabong na ni. Masugod ang practice ang Iloilo Dinagang 2026. Ano ang preparasyon sa syudad sa Iloilo? May mga advance preparation na kumagin meeting sa City Council. Sing na to nga forthcoming 2026 Dinagang Festival, sir. I'm sure there are, no? But at the city council level, wala pa kami sa nabaton, basically. Kay guaya na repasuhon, kay plastaron inaanay sang IFFI, ang aton foundation nga nag-handle sa mga festivals diri, kag isumite ina sa mga partner nga offices sa City Hall para magplastar sang, for example, the tourism component, the budget component. And then, pag abot na sa amon sa City Council, nakaplastar ina, makita na namon ang counterparting, sinumaw, pilang gasto ngayon ni FFI, pilang gasto sa city, pila para sa ano nga mga programa, kag para sa ano nga mga project, anong mga pagbago, subong nga wala sa nagligad, anong dulaon nagligad. So all this will be presented to the council in its proper time. And usually, kakatabo inigin man mga, siguro by September, October, maumpisa na ina, para makita na kang mapreparahan. No? Kaya ang City Council, ang amon primary function is to approve the budget for that and to call out also kung mga nakita namon nga mga kakulangan sa mga nagligad. So definitely palabuto nato na sa mga masunod nga bulan ngay dagdag na sa amon na misa so that we can already discuss the budget, the changes, and the improvement that will be done for Dinagyang 2026. Okay, dahil early nga plano mas maayo, no? Akanto bala kita sining plano sa Philippine Port Authority nga ang Roro shipping terminal from Dumangas halinon di sa Port San Pedro. Kag do ongoing construction dira ang PPE boat terminal halin sa Bacolod pakato diri sa syudad sa Iloilo. Wala na ito yung level 1 kon Roro na o kon passenger terminal. Pero ato nakita kung nalinon din sa Port San Pedro ang Roro Terminal o kung passenger terminal ngalin sa Bacolod. Siyempre, ang ruta alin din sa Port San Pedro, mag-iinis sa downtown area. So, wala pa gani daya subong pier sa may Port San Pedro, grabe na traffic. How about ang ikon butang pagda ang terminal nga halinon sa Dumangas sa Port San Pedro, grabe gini ang traffic. Kay ang inaalagyan, antes sila mag-exit dito sa Ciudad sa Iloilo, downtown area gid ang alagyan. Hindi Imbasa, Snart, etc. etc. Ano ang preparasyon nyo sini, sir? Sa matuod lang, gintawag nato ng atensyon sang PPA, kung director to siya at that time. Ang bako, singko sala ang inyong mga deklarasyon. Kay ang gindangop nila sa amon sa council is port delineation. Port delineation. So dapat plastaron ang puerto sang syudad kundiin ang mangin delineated nga iya na sang PPA sa karon. Amo lang na. Amo nang ginpangayo. Anong benepisyo na sa syudad? Kay tungod kung iya na naka-PPA, PPA ma-manage, PPA ma-regulate, PPA ma-budget sa pagpakayo sa amo nga lugar. So gin-delineate, meaning ilinyahan sa mapa kung din iya na ka-PPA ang ini nga lugar. No? Galing kay siguro excited man natong si Sir pagpamangkot siya mangin epekto sini magluwas sa amo nga ginhambal ko. Nagluad siya nga may plano kag may proposal nga sa ilohon ang Roro alin didto sa Dumangas pakadto diri. So I call this attention kay imbes nga istoryahan lang ang pagdelineate, nagtutok na lang ang media kay syempre nga hindi mo na pagtutukan kaya mo nang go controversial, nagtutok karon siya sa istorya sang ginaproponer pa lang kag idea pa lang nga base kumakayo na di sa ilohon na di karon. So ang bako singko go hindi ka man ya politiko nga ikaw yang nagapromisa sa mga istorya sa amo sina dapat kung ano lang ang imugin pangayo, di amo man ang amon gin grant, amo lang nang imo at your liberty to say.
Kaya ti ko nagamba, kasama na karon ato bangon namon yan, ginaprubahan namon to, wala man. Ginproponer namon to, wala man. It's an idea that will definitely have to be discussed heavily in terms of traffic management. Isa na, amo na ang bal mo, kaya ti epekto sang dalan. Dira, in terms as well of capacity, kaya ti, kung kayo nyo bala na, butangan nyo sang enough facility da, nga makadungka na daw madalag ko nga mga ro-ro vessel. And more importantly, in terms of LGU courtesy, kaya may taga-Dumangas tong LGU, may mga konsihal man to, may mga mayor, ang balon mo lang nga dayon, nga sa ilohon na, di wala man kami ganito ka-istorya sa ila, wala man sila ganito kaniwang nihaw-niho, mambasa, ay, agaw dito nyo na sa ilon, wala na diya sa amon, you know. These are so many things pa, the cart before the horse, and there's so much that needs to be discussed, pero basi excited lang to si sir. So sa next meeting, I call this attention. So sir, kung gahambal ka, ang balon mo lang kung anong ginaprubara namon, ang balon mo man, kung anong ara lang on the table, hindi na yan kung ano pa yung basi may ginistoryahan man sila yasan, kung sino man nga mga leader naton. I don't think that's something that you should already put on the table sa public, especially nga there's so much that has to be done. Makot siya, nga pwede na nato mo brabasaw. Sige, hindi man ida mo estudyante man galitin nga excited kaya magluad sina kay hindi pa man mo ng rason. As is where is what we just approve is nga i-delineate kung anong iya ka PPA kag parang i-develop nila da kay tikilanlanon da i-develop ang aton port area, and after sinati kung may mga posibilidad among others no istoryanta in its proper time, and di ba bako any development gani nila da butang tabi mapatindog sila sang kung ano nga building or butang tabi mapabutang na sila puerto in the area sa dagat, di ba prubahan pa gani namon ang bako sige man wala pa gani kami sang wala ka pa sa na-presentar nga development plan, linyahan pa lang ng istoryahan ta kay delineation pa lang of port lines, layo naging pangluad mo kundi ang ending we will be facing a lot of questions kaya hindi makami ready magsabat kaya hindi na yan, there should be studies about it, there should be courtesy with the neighboring LGU and many more before it could even happen. So I agree with you. That's why nag-init tong issue kay ano na lang ang traffic, ano matabo sa Dumangas, ano matabo sa Muni. Ngati imbes ang ginistoryahan lang ang delineating nga makabenepisyo kita kay port PPE na subong nga ma-regulate kag ma-develop sa lugar, na istoryahan ang mga iban nga bagay which muddled the issue even further. Pero sa ito nakita, the ongoing construction na ng ila PPE terminal, no? From Dumangas, kumahuman na, dira pagasalon sa Port San Pedro. Kag pati ko daw passenger lang, kaya ang Roro, ibilin niya sa Dumangas. Isang passenger, damo na jeep mabiyay, mga taxi, kag mga private vehicles. Sir? Ang balaan ko they should present their design una sa aton council. Kung may development, dira amo nang ila commitment nga kayuhon nila da ang existing nga mga ara dabla sa port sang una ibalik nila sa nagligad, even the construction ina iya sang anay anon kalan anda gani Fort San Pedro Drive-In, di ba balik na kaya naka PPA nga jurisdiction. So there are things nga i-develop dira iya but hindi pa na amo ang para sa Roro nga ginistoryahan nila. Pero if kung magkadto man sa mo nga diskusyon, mabalik anay na sa lamisa namon da sa City Council. Grabe ni ko mahumanda be. For example, ibutang nila passenger terminal lang. Grabe ang traffic na sa downtown. Di magi ang mga salakyan, di imbasa, pakato sa Snart, pakato sa Capitol. Antes magwa sa Liganes Kaguton, grabe ang traffic. Namitay ko na pa-Uber na kita na flyover. Kaya okay lang. That's true, no? Labi na magluwas na ang dalan ta, kung hindi ready sila ni Peace. Ang dalan ta kitid. Tapos more importantly, basi ang quality da sandalan kung mga dlagko ng mga truck gagida, hindi guro masarangan. So I think again dapat gidya pungkuan kag istoryan. Dugangan bagi sang DPWH Iloilo City District Engineering Office kay pakanan. Ginakayo ang dalan kag bayaan. Bao grabe pagid ang arada sa may barangay Aguinaldo, pakato sa Landon ni Memorial High School. Dotunga sa dalan, dotunga gin mo niya drainage system kag dogin bayaan so mo kay dogin na protestahan ka mga barangay captain ng Peter. Da sa Lapos area. Kaya ako sa araw lang taga ang Halandoni hasta subong tunga sa dalan lang magamit namon. Pato lusot to sa PSM, lusot di pa Ilopez. DPWH Iloilo City District Engineering Office man nagakayo. Abi ko na mga amigo mo na da. Amigo man? Mga amigo talaga kung may salawayo, sawayon ta.
Pagkabla sa bata mo, dugo mo na gani. Saway mo pa. Saway mo pa. Oo. Grabe. Galing pa mo kung mamati o kung hindi. Ay, maganda. Mahigani ka na, hambal mo na, no? Councilor, kabalo na, pati ka na. Si Francis, may buot na gidma, no? Oo, isog, no? Basta, migo pa, basta kung makikita siya kapaltaan, lawagon ni Mayo. May buot gid. Amo Kung na, no? nambal ni Mayor Raisa Triñas mo, in Iloilo City, we apply the law without fear and favor. Muna ba ni Mayor Raisa Triñas, unak-knowledge na si Bosco Arnie Dumbong sang Black Timer, sang Action Radio, arin siya. Kakawad. Manong kapitan ni nung Peter sa suok. Amo na nilo pagka may flyover ang suok kung magbaka na kapitan sa ano, Peter? Kung ikaw ang Kapitan Arnel. Ay, Sunset Boulevard na natin sa Subo. Meron na, oh. Oh, imagine development na. Galing ni Kabot si Pakanan, magkapitan ka, kaya nasa ilo na ng Iloilo City District Eden Office sa suok. O, ti magsailo sa, apot kumaptan pa ni Pakanan. In general, ano paglantaw mo sa resulta sa conference ninyo dito parte sa environment? Ano ang nakita mo? Nakita natin nga even if akibot sila, no, they had some perception nga sa Pilipinas, to be honest, no, I don't want to point any city, pero though when they see the Philippines, matyagin na we're gifted in terms of environment, we're gifted in terms of natural resources, pero pabaya kita sa aton syudad, hambal nila sa mga syudad, no. In general, ila perception niya, nakita permi ang Suba, puno basura, ang aton mga dalan, mahigko, ang aton transport system, amuna. Pero when I presented the city of Iloilo, sa kati, proud man tao, na bako, diri sa Iloilo, we treat you with our food, then you will see how hospitable our people is. Pero pang nakita nila ang mga pictures ng Suba naton, the Iloilo River, for instance, nakibot sila, katinlo, no? Singko, that didn't happen overnight. This river, there was a time nga sa kabataan akon, damo na da mga panimalay, star wala tuo sa kilid sang Suba, sang Iloilo River, causing damo nga basura sa aton Suba. And more importantly, it took political will to convince them, to dialogue with them, to transfer them in our relocation sites. Kag dito na umpisahan, kay wala na da sa naginistar, na umpisa na ang pag-dredge, pagkayo, kag pagtinlo. And that's what you see now. Pero hindi pa na kompleto. Kaya if you look at recent reports in some creeks nga tributaries man sa aton river, ara pa ang mga basura nga dapat naton ikwaon. At the same time, ang quality sang river, although damo na da isda nga makwa from time to time, kita taman sa mga posts ng iban, ang quality niya ina, there's still a lot of pollution in it in terms of water quality. So but silingon, a lot of strides has been made already moving forward, and nakita nila, they were impressed with that, but there's more to be done. Ay gusto ko man ding approach nga mo sina Sir Peter, Sir Francis, para makita nito we're working towards a good direction. Pero kung may ara dahil sila programa or funding support that they can help us, pwede nila mabuligan kita sa moving forwards in the succeeding steps. So I think what was the conclusion that they were able to make among all cities in the Philippines, abanse ako no yung syudad. In fact, din sigundahan pa ko sang executive director sang League of the Cities of the Philippines, ang balya, ining syudad sang Iloilo, ining Baguio nga ari man di, there was also representative sa Baguio, pero participant siya, why siya nagambal. Ining duwa ka syudad nga ari di subong sa konferensya nga ini, abanse ni among sa mga syudad sa Pilipinas. They're ahead in terms of biodiversity efforts and environmental sustainability efforts, and dapat siguro makita naton kung masuportaran naton, dili naton i-align ang mga efforts naton. I think we have achieved that purpose. Nakita naton may ginobra na kita, may achievement na kita, ang Esplanade ano bala na sang una kumpara sa subong, but there's so much more to be done, and we need the support not only of our local government, national government, even international community, kay sila mismo they can come up with programs and grants for us to be able to do not only infrastructure but even research in our areas. In fact, ang bako may potential pa ya. We have ang Arevalo Beach naton, ang Arevalo coastline naton. There's so much potential there. Tapos ang river dito naman tabala. And imagine the kind of city nga nami ang Iloilo River, nami pa ang Arevalo Beach, and ang mga dalan naton, kayo ang mga dalan, nami ang mga may mga tanom wala tuo. If you remember, I passed
I tried to pass during my first term ang ordinansa on protection and promotion of native trees. Although may mga balabag to at that time, pero ultimately subungan muna ng aton advokasya, the mayor, both Mayor Jerry Den and now Mayor Raisa, native trees na gina-advocate. Pag-abot to sa Singapore, they share the same sentiments. Kaysang una, beautification nila, invasive species man. Subong native trees na yung ginabutang nila. And that's why pagkapabalo naton sang direction naton, they saw nga they are leading towards that direction. Galing kay duwa ka punto, vision should be sustained for years. Meaning, hindi lang 3 katuig. Pag baylo naman sang leader, lain na naman. So it should be sustained. Kaya dapat 40 katuig ang plano. That's how forward-looking dapat ang syudad. And more importantly, discipline sang tao. Kaya kita ang una mapakita sa mga foreigners or taga-bisita or taga-obserbar na kita mismo maayo. Hindi nga tagreklamo lang kita, pero kita man ang burara sa dala naton kay sa palibot naton. Dapat hindi mo na. Well, kita mapabugal na ito ang syudad sa Lilo. Oh, May city, may pride. Subong lain na. Ano na? Big, think Iloilo. Okay, kuluyag pa na pabot. Kuluyag na pabot ni Francis yung may lunggo, matamis magmahal. Kagam nung Peter, no? Tanang nga nagagayangan ng biyahe, puro may diabetes. It comes, kag nung Peter, it comes sa mga taxi driver. Very friendly ang Iloilo City. Kag ang city government headed by our former mayor and now Mayor Raisa Trinas, former Mayor Jerry Trinas, kag subong Raisa Trinas. Very friendly ang mga taxi di. Hindi pa rin sa Bacolod. Pag abot mo sa Bridco, papara ka taxi, nga wala sang pasahero, hindi ka pagpandulugan, hinatudo ka sa parking to. Pag abot mo sa parking, ang balon mo nga i-metro lang, hindi sila mag-metro. Bisa ka lapit na si mo kakatuan, ikot na taon ka 300. Kung hindi ka, hindi ka kasakay, bayahan ka. Nga dapat violation nila. Anong ginahin mo sa city government to? For circumstances, si Councilor Romel Doron, pag-abot sa Bridco, nagpapakulo sa mo. Nagbayad siya ka-driver. Gusto ni Councilor Romel Doron nga metro. Yung driver hindi gusto. Gusto niya arkilahan, sukton sa gintagwa ni Councilor Romel Doron sa cellphone si Atty. Didoy Dusman. Gimpadaan LTO ni Didoy Dusman dito sa Bridco. Kaya padakop ang driver. Galing, mahungok pa dito gipuson si Councilor Romel Doron. Nagpakitlo ang driver siya. Impasensya. Kag wala na lang gindakop. Gindulong na lang sa guro. Lupitan. Ang nang buday sa Bacolod. Nga hindi dire sa Bacolod ang ina. Councilor, di pala, manaw ka na sa Lapos, very friendly ang taxi driver, kag metro ya, kag wala sa overprice. Amo nang importante, tanay Sir Francis, Sir Peter, may intindihan sa tanan. Mga drivers natin sa Lilo, very honest, kung may mabilin ka ginauli, hospitably, ginatutukan ka, kung hindi ka katultol, tudloan ka pa, kung hindi nga patalantalangon ka para taas metro mo, that's the kind of driver generally. Pero, once in a while, may ma-encounter man kita nga mga tonto nga driver mo na. Amo nang dapat intindihan kisa nga, like your experience, like the experience of Councilor Romel Doron, isa ka driver nga tonto, ma-reflect na sang tanan-tanan. Nga, damo ka buo, damo ka mayo, dito dapat tanan-tanan kita man bata, dapat no rotten tomatoes lang kung pwede pa lang. Kaya maintindihan mo every action you take. Hindi tayo pagtudlong nga iya lang to yan ni Francis, to nga mo na, no, iya na natanan. No, kung kita mag-abuso sa aton no bright, reflects on everybody. That's why kung pwede pa lang sa lansang na tanan, hindi sa dako nila nga papel in every little thing that they do sa reflection kung ano kita bilang mga Ilonggo. And we're glad nga tiyan mo na. Pero in fairness man, magpabakolod, kung may mga buot man nga driver, pero kung mo na ang reflection, that's why ginatrabaho, tagin to be honest, ang entry points. Sa Lapos. Ang entry point sa Lapos, ang entry point sa mga terminal naton diri, may ginapasar ako ordinansa Transport Terminal Inspection Board nga checkero ng mga terminal kay nga first impression na mo. Comfort room, mayo. Comfort room, mayo. Kung may atop, kung may wala gatanaw, hamot nga Kung pag-abot to, kaglain na dayon, bisan ano pa nga namin experience nila sa sulod sa syudad sa Lilo, ang hindi nila malipatan, ang ila first impression sa aton mga airport, sa mga puerto, sa mga terminal. Tapos na ba lang trabaho ngayon na? Hindi. There's so much that needs to be done, especially sa mga terminal naton. But more ang aton advokasya, pareho sa inyong experience. Ang first impression is very important.
Kay pagsulod yabi, namit na to, nakaon na siya mayo, nag-star na siya sa mayo. Pero ang sa likod sang ulo, balik-balikon, niya ginang balon niya, tumbalang terminal nga to, ato balang CR to, ay pagsulod ko, nagwa na lang ko dayon kay pangsot or whatever. So that's why, dako nga papel gid ang tanan nga mga entry points. Kag kung pwede lang kumpletohon ta na pating exit points naton, no. So like my experience in Singapore, airport pa lang impress ka na mo. Diri sa aton pagkagwa mo ang gatubang si mo tawo nga immigration, damo pa chikeron, damo pa pamangkot. Pagabot ko to, wala na ko yung natubang nga tawo, Sir Peter. Computerized niya, pick mo passport mo to, iscan nila, tulok ka sa camera, iscan nila itsura mo, picturean ka, gwa ka. Wala sa ito, basta nakagwa ko sa laysa, bantay na ko taxi, okay na. Pagpuli ko the same manner, tulok ka, unless may problema, wala alarma, gwa ka. Pag-abot sa Pilipinas naman, pungko ka naman, pila ka naman, kay may tao naman nga well, I know there's so much, hindi man natin mabaso, kay magasto man ang mga teknolohiya nga muna. Pero go imagine the day will come nga, less contact, less pila. Imagine yung impression mo, yung gasulod ka, do wala ka gani, yan naglabotan 5 minutos, sa sulod ka na dayon. Basta wala alarma, ha? Ay kung may alarma, ikaluoy ka man eh. Pero kung wala kaya malain ka na tuyo, wala, you're legally there, I'm sure tayo yun ang sulod mo kag pagwa mo. And that was the case for me. Kag diri sa syudad sa Iloilo, very honest siya mga taxi driver, mabilin wallet mo, laptop mo, uli nila. Mabilin ang nubya mo, kag asawa mo, agwang kanila nga Peter Minia. Nabilin mo yung nubya mo, nalipatan mo, iuli nila buong buo nung Peter. Sabi ko pag uli na, doble na. At mas mayo. Interest. Isa lang yung nubya mo, nabilin mo na 2-3. Mayo. Nagka-interest. Kaya wala iban. Wala iban? Pag uli siya mo, may brapa ang imo nubya. Grabe. Peter. Gayom ang bata mo, gayom si mo, Francisco. Shout out na, Rosidin Stratman, sa Germany, kag kay Rosemary Scholl, lang tao sa aton di. Rizal Alido, sa transport, ha? Randy Diaz Salandone, isang sa itong alawad, disla ka ng tao sa aton. Sunny Champong, Jonathan Champong, Region Tiranya, shout out man na kay Nini Carmel, kay Joxy Cordero, Ria Goles, Susan King, Luke Ponce, James Casamayor, Joyce Dagoom, Hanilen Himina, Lenjoy Lanyog, JC Grandisa, Rico Ligarde, and Lina de los Santos. Damang kalang tao mo. Kag nung Peter, no? Ang aton ikaduha nga bisita, sining special edition sa Kape at Issues sa mga Domingo. On the way na, si Pabia SB member GP Piñol, siya aton bisita sa second portion sining Kape at Issue TV program. Ini si SB GP Piñol daw manugdaog gini nga mangin PCL president kag butuon man ni senator ni Cabaluna, no? Wala kami gabuto. Wala ka mo sa syudad lang kami lang nga separate. Kami lang gabutuhan na nga dosi. Pero kampanya mo, ang utod mo to sa Leon, kampanyahan mo. Inablos ko na. Si Councilor Totet Cabaluna. Ano sila? Ay panindugan man ang I'm sure kilala na higit sila. Nakita taga second district man si Councilor S. Kag ini si SB Piñol nga balaton ng manugdaog. Kabala mo suportado siya ni Oswald Ilonggo Party List Congressman Jojoang, Governor Toto Defensor, Congressman Percy Beron, Congressman Lawrence Defensor, kag si Congresswoman Janet Karen, kag ibang paging mga top leaders, kag malapit siya sa dugan, kag ipusoon sang aton sa Guyang Bayan members diri sa 43 ka abanduhan sa probinsya sa Iloilo. Amo na nagustuhan niya, gusto ka kuhaon sa aton niya Armed Forces. Sa aton niya PNP. Kaya may yung asset ni Damos. Dasig niya mga monitor ng tanan eh. Namangkot lang ta kay Councilor Cabaluna. Sugot ka bala. Nga sa iskandalo nga natabo sa flood control funding. Damo nga mga DPWH na involved, ang mga proponents, congressmen, pabor ka bala nga dapat maprisoin eh. May mapriso? May penalty nga prisohon sila. Dapat gid. Ang korupsyon niya dapat hindi mas malala inaya sa mga ordinaryo nga krimen na priso taganing kawatan, na priso tagani ang mga krimen dira
corruption pa yan, which entails, means people's money, kwarta sang pumuluyo, nga ginbulsa sang iban, o gin personal sang iban, labi na gid nga proyekto nga dapat makabuhin sa ginaproblema o ginaantos sang pumuluyo, gin substandard pa. Wala question, they should be put in prison. No? Well, that's the one strong ang commitment ko. Pero on the other hand, in reality kita taman, daw mo pa ni sila yung nagagaan, special treatment, goal pila, nagaka-wheelchair, nagaka-ano, and hindi naman nabat. Later on, pag change government, ginapardon pa naton. So I think very important really that we have a culture that does not condone o wala ginapatawad ang pagkurakot sang kaban sang aton gobyerno. Okay, nauna ko pamangkot na accountability mo. So, sugot nga prison. Kadua ko nga pamangkot, may mabili na yan yung congressman o senador sa kongreso. Well, I reserve that opinion. Kumbalaan ko na ang mga ebidensya kontra sa tagsa-tagsa. May pareho mo na sa kinambal ko, mag-lecture ako permi sa mga pumuluyo, Sir Peter. Subong adlaw, kamba ko sila, may pakita ko sa inyo ang power ko, no? Bala mo, ba ko sila, may superpower ako. Kaya ko kilatan ang syudad, ang Pilipinas. Yan, sige be, sige kilatan ko ang tanan nga kurakot nga tao, sugot ka mo. Pareho man na, tinagsabat bisla ho, subong kilatan ta na. Pero bago ko kilatan, mangkuton tanay ka mo. Sang kamo gingaan, sang pangbalon o pangbayad tuition sang nanay nyo, ginuli nyong ang sinsilyo. Sang kamo naman nga go giapila kamo tapos sa likod kamo may migo kamo sa tubang way kamo nang igalaot ka nagambal pwede mauna ko dala lang ko pasalota kung kamo naggraduar na nag-submit kamo application kamo mo wala kamo nangayo bulig sa mga tito nyo kung pwede kamo pasudlon no you know what I mean ambot ko silingon corruption hindi na yan it's still the same $1 million or 5 pesos that's still corruption that's why it's embedded in our culture ginambal nga okay lang kung gamay pero hindi okay kung dako. No, I think we should, when I tell that to people, I emphasize nga, we should be involved in the process of creating a better culture for our people. Nga wala tagi na kondonar, nga normal ang mangurakot. Kaya because if we do that, ang ending naton, we accept everything as is, where is, ang ginakigan talang kung lala, nakagiskandalo na, pero ang adlaw-adlaw nga katabo, there is so much corruption in the community. Sa ibang lugar, karakiri na iya kung mabalan. Diri sa aton, go okay lang. Amo na nambal ko ka sa imo, kay na, ang imo nga punto, parte sa PPA, delineation. Delineation lang nabalan ta, gulpil sa ilo na gidya. Kami kwarta na daw. Wala sa problema. Yes, Francis? Ginatamiyo tagali, happy watching, no? Si ex-barangay kapitan, Antak Espinosa. Sa Barangay Monica, City Proper. Kailan tawagin sa imo si Cap Antak Espinosa. Sa Barangay Monica, City Proper. Kag sa tanang nga pumuluyo sa Barangay Monica, Zamora, City Proper. Good afternoon. Good afternoon. Good morning, gali. Kapangahapon na yung mga matyaga. Pagkatali, sa hapon. Ang nightlife yan mo na panumdom yung... Kung may mga kilalan rekomendasyon sa nightlife kay Sir Francis ko lang yung rekomendar. Kaya mo na si Mr. Edel Ponso Doropino sa Night of Columbus. Pero, singko, hindi ka Night of Columbus. Night of Life. Kaya mahilig ka sa nightlife. Hindi Ikaw yung Columbus of the night. Hindi ako bangdad si Doropino. Rice hard lang sa bugas na siya. Bigot na tayo ng mga tao. Well, nakakuha tang punto ni City Councilor Attorney Sid Free, Cabaluna. Kaya nga paglakat sa Singapore, na nagdala yung balita sa aton gamay. Di lagaw-lagaw o di productive. Kag mapuslan ang aton na batian. Nga pwede ta ma-apply sa aton syudad. Pero na, may meeting ini ang transport. May mga pagbago na kita nga makita. Ang tourism ta. Ang ito yung mga pagpatawang sa syudad. Madamo kita mabago kung ma-istorya ni Councilor Cabaluna ng mga in-charge yung mga tao. May mga gagadi kung lakbay aral ka isa ka lang para kay Councilor Cabaluna. Kay ang imuya kadto gito, tutok gid sa seminar, sa convention. Kag hindi lagaw-lagaw kay kung damo ka mo yan nung Peter, ini mga junket trip na sa mga lakbay aral, kay kaupod nung kumo.
Pag-abot na, garay. Ang una ang una pamangkol kaya may uyab. Mo gina. Nagabot na ato na manugdaog, no? The next PCL president sang probinsya sa Iloilo, si Councilor GP Piñol. Mayong aga. Sabi mo, atong Pabal Francis, subong nagbago na siya. Ang tawag natin yung usap, private life ka, pero may public accountability kagyapon. So, ginambal ko siya, magbayad sa utang mo. Kaya rason sa una, kung mangutang sa pagsukot siya, kung bayaran mo ito niya, hindi payable and able. Ano ba? So, Peter, oras na nagdugay kita kay Councilor Cabaluna, no? Tungod ginawalata si DP. Well, ang aton niya Iloilo City Councilor, nakadala sa aton sa mayong balita, nanungod siya palakat dito sa Singapore. Kaya dapat naton tunaan man ina, tinabatian ta mga mayong mga programa. So pangayuan ta sa sang iya nga mambal sa ato mga iyang mga loyalista nga mga lantaw. So mga kadamo gid. Kag sa aton mga iban nga mga gusto man makabati ko na nung ipaglakat sa Singapore. Kaya plate ni ko ron replate ni. Gapasalamat gid ko sa pag-iunan ginhatag niyo sa akon diri sa kape kag issue, Sir Francis, Sir Peter, mga idolo ko sa patagsang media kay tidira man kita naghalin. I understand there are a lot of issues besetting our city every day, but know that there's so much we have done already. Sang nagpapili ako konsihal, hindi ko malipatan ang hambal ni Mayor Jerry Trenya sa akon. Said free, upod ka bala, gusto mo upod ka sa amon, mapadlagan. Hinasin ko, Mayor, ginapanumduman ko pa. Sige, hindi na pagpanumdumi, baya, don't you want nga one day, no, manami ang syudad, kag makambal ka nga nangin parte ka sana, no. Ako, when I started, ambaya, layo ng syudad ginhalinan. Hindi mo, gusto yaman nga ma-experience kung maabot ang Chimpo 20 years down the road nga. Lain pagid ang syudad nagnami, pagid makambal ka bilang nga, nangin party ka bisan sa gamay nga bagay, no. All of us, no, kamo nga naga-media, kami nga sa public service, we're really hoping nga one day we see the city better than when we started. No, so there's so much that we have reached already. And ining mga issues, those are important. Kaya importante man na para mabadayan naton kag makita nato kung ano pagidang kayohon naton. But never forget nga the city pa rin ang ang aton palangga ang syudad pa rin pagyapon ang labawon naton sa tanan. So whatever we do every day, check eron nato na sa standard nga muna. And that's what we want to do, no. Kaya ako every time I go home, kita ko mga hinablusan ko, ang akon mission malang ang ibilin tang syudad sang Lilo para sila much better than where we came from. Na pagid ni na-enhance pagid ni sa experience ko kay first time ko malang magwa sa pungsod gamanol-manol ko to paglakat wala pa ko kagigwa sa Pilipinas amo pa lang nin sa Singapore di pag-abot ko to na manol ako nga nakita ko layo nang ginkantuan sang syudad sang Lilo pero there's layo pa galing iban pwede ta pa to lagson so pwede ta pagid i-push further ang city ta to where it is nakita ko so nahami na gali kay there's so much more ahead so kung kita naton na and ma-motivate kita to work into that direction amo nang dapat nga ara sa likod sang paminsaro naton sa tanan nga butang no while we tackle issues of the day we should never forget that the future that is placed on our very hands, no? Ara sa aton makamot kung anhon naton ining syudad naton subong kaya ma-reflect na kung ano maging in the future. Ang worst nga matabo nga pag abot sang Chimpo basulon kita sa mga kapuhan kagabataan naton bal ginano yun ning syudad naton man nga gukanami man to sinyo sa una nga subong laway na that should not be the case, no? Ato na mangin kargo ang mangin anong mangin tabo sa aton syudad in the future. And that's why every day is a day to work towards progress. So, salamat sa tion ngayon ni more power sa inyong programa, kape kag issue, and kabay ni mga tion nga ma-dialogo kag may shoot istorya nato ng mga importante nga bagay, makabulig pa kaayo sa aton syudad. Salamat gid kag mayong aga. Thank you, Alex. Thank you. Don't go away. You have the second guest. Baltog ni nga pungko. Mayo ni nga politiko. Sunod tang mapungko. James Conlo is watching. Sorry, James, at least kamu ni Jay, bawang Jay miniyap ni. Abisan late. It's better late than sorry. Good morning. Okay, thank you, Geda. Very best. Ang aton batihan niya, istorya si Musumayo.